Daragoy na Home Depot, filling homes, fulfilling lives. Hey! Oh! Hey, hey, whoa! Hey, hey! Come on everybody! Daraga Home Depot, the home of quality and affordable appliances, gadgets and furniture. Kung kalidad ang hanap mo, tara na pumunta rito. Presyong abot kaya siguradong panalo. Refrigerators at washing machine, rice cooker, TV, lahat ay complete. Water dispenser, electric fan, amplifier, set at speakers na world class. Lahat ng kailangan mo sa bahay, dito mo na matagpuan. Kalidad at magandang serbisyo, kasama sa bawat tahanan. Daraga Home Depot, the home of quality and affordable appliances, gadgets and furniture. Lahat ng pangarap mo'y narito, cash o installment, COD pa. Shopping mo'y mas pinadali pa. Cash, Gcash, cash transfer, credit card sa Daraga Home Depot. Welcome ang lahat. Cellphone, laptop, tablet at printer, madaling i-finance para sa future. Lahat ng kailangan mo'y nasa amin na. Kalidad at tibay na mapagkakatiwalaan, Daraga Home Depot ang tamang destinasyon. Kimantong Maroroy, Anislag, Kamalig, Ginobatan, San Manito, Santo Domingo. At sa Sorsogon, naroon din kami, Kumagkad, Donsol at Pilar. Malapit sa iyo lagi! Daraga, Daraga Home Depot, filling homes, fulfilling lives. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Listen up, feel the vibe so clean. Daraga Home Depot, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean. Daraga Home Depot, where the real ones win. Daraga Home Depot, where the real ones win. Daraga Home Depot, where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean. Daraga Home Depot, where the real ones win. Sabra na mabali, papunta mo-tama. Alo pag-wine na nag-alala mo-tama-mo-taba. Let's roll on deck, BB audio sa tunog. Home of great time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Kesyo install namin choice mo, walang sagabal. TV, ref, speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. This good every day, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. Kaya save more, live. It's better. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan, Para sa iyong tahanan, we keep it real and
quality. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Asan TV audio, Daraga Home Depot yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na TV audio, Astro na TV audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Sa Home Depot. Umagang kay ganda po sa ating mga katropa, lalong-lalo na po yung mga nasa tahanan, nasa opisina, at syempre sa mga kasamahan natin sa uniform service. Magandang umaga po, Ma'am Sir. Ako nga po pala si Senior Fire Officer 1, Eleanor Serrano Arcibuche, ang inyong katropang Eli. At ako naman po si FO1 Kimberly Ann A. Colarina, ang inyong katropang Kim. Ngayon po ay araw ng Lunes, August 24, at ang oras po natin ay 9:30 a.m. At kami po ay nandito live na live sa Libon Fire Station, makakasama nyo para sa programa ng Bureau of Fire Protection, ang obligasyong sa bayan, ligtas na pamayanan. Again. Good morning, katropang Kim. Good morning, katropang Kim. Lalo-lalo na kay Sir White. Yes, Na energetic, Line Ojen. Siyempre, katropang Kim, huwag nating kalimutan batiin ang mga pinagpipitagang opisyal sa hanay ng Bureau of Fire Protection. Simulan natin sa ating kagalang-galang na officer in charge ng Bureau of Fire Protection, Fire Chief Superintendent Wilberto Rico Neil A. Cuancho, DSE. Sir, good morning, sir. Very good morning. At sa ating napakasipag at bagong Regional Director, Fire Chief Superintendent Juanito F. Maslang, DSC, sir. Good morning, sir. Sir, At sa ating Assistant Regional Director for Admin, Fire Senior Superintendent Walter B. Marshall, DSE. Sir, good morning po. at sa ating Deputy Regional Director for Operation, our Senior Superintendent Bernadette T. Madrid, DSC, ma'am. Ma'am, good morning po. At sa ating Regional Chief of Staff, Fire Senior Superintendent Emily N. Doma, DSC. Ma'am, good morning po. Morning, ma'am. To our Provincial Fire Marshal ng Province of Albay, Fire Superintendent Jerickson P. Miraflor. Sir, magandang umaga. Good morning, sir. So sa mga personnel din po ng mga Regional Office 5 at sa OPFM Albay, masaya at magandang umaga po sa po mga ma'am, sir. Good morning po, ma'am, sir. O syempre, katropang Kim, huwag nating kalimutan ang ating napakabuti at very active na acting Municipal Fire Marshal, Fire Inspector Edwin R. Castillo. Sir, good morning po. Sir, good morning. At syempre sa ating deputy, Yan, na napaka-energetic. Very supportive. Okay, Sir White, good morning. Ayan. so nakakalungkot lang. Ano po? So, masaya, may halong lungkot kasi nga ang aming acting Municipal Fire Marshal at the same time po ang aming deputy ay kumbaga sabihin na nating nagbabaldis na sa date, no? Nakakalungkot. Sabay silang
ano ba yun? Mag-live duty. Mag-live duty na, no? So, as of, siguro, effective September 1. Wala na din. So, Pero hopefully, so mag-enjoy na sila dito. dito pa rin sa Libon Fire Station. Sana. So, let's pray for that. So, yun. So, from uniform personnel, syempre, i-enjoy naman nila yung pagiging civilian. No? So, yun. So, good luck, sir. And syempre, mamimiss namin po kayo. Paano yung mamimiss? Mamimiss namin yung mga kakalugan ni Sir White. Siyempre, ma'am. Yes. Huwag natin kalimutan batiin ang ating bibigay na si Honorable Attorney Mark Gregor Edward C. Saison. Sir, good morning po. Good morning po, Mayor. At syempre naman katropang Kim, sa lahat ng tagapakinig at nanonood sa programang ito, isang ligtas at magandang umaga po sa ating lahat. So ang panahon ngayon ay medyo makulimlim dito sa Libon Albay na po. So yun. So katropang Kim, bago ang lahat, bago tayo mag-update sa kanila ng mga nangyari na ganap ngayong buwan na August, trivia time muna tayo katropang Kim. So, kwento-kwento muna tayo. Kasi bisa, no? So, may nabasa kasi ako katropang Kim. Di ba ngayon, yung fire truck natin may siren. No? So, noong unang panahon daw, may isang uri ng aso ang naging siren kapag may sunog. Wala pang fire truck noon eh. Alam mo ba kung ano yung uri ng aso na naging sirena noon? Parang, ano ma'am, bula lang. Okay, anong aso? Silip ko, Danish. Ano siya nafula talaga? So, yun. Wala ba? Galing-galing naman yun. Katropang Kim. Tama yun. Alam nyo po mga katropa, nag-research talaga tayo, no? Hindi, nabasa lang natin. Hindi, wala din. Wala. Sige. So, napag-alaman po namin, kasi yung mga panahon noon, wala pang fire truck. No? So, napag-alaman namin na yung Dalmatian na aso pala, ay yun po ang naging siren noon, ng mga firefighters noon. So, kapag may sunog daw, itong mga Dalmatian na aso na to, sumusunod doon sa carriage ng yung mag-aapula sa mga firefighters. At dahil sa kanyang tahol, nalalaman ng mga tao na may emergency. At the same time, aside sa pagiging siren, sila din ang tagabantay ng mga kagamitan habang inaapula ng mga bumbero noon yung isang place na nasusunog. So, yun, nalaman na natin, no? Yung Dalmatian dog. Kaya sabi ko, kaya pala dun sa Paw Patrol, yung mga pinapanood ng anak ko, yung in charge dun sa fire truck is Dalmatian na aso. Tingnan mo, katropang Kim. So, yun po. So, Dalmatian was used as the first emergency siren. Diba? So, tricky yun. BFP Libon update na po. Punta na tayo sa mga naganap. Sinir ba natin? Parang hindi. Sir White, pag-share na po. Pasok sa honor. Ano sa ABN? So, pasensya na po sa konting abala ni Sir White. Maraming salamat, Sir White. Okay, sa BFP Ibon update naman, mga ganap. Okay, so, third week na natin. Third week. Na yung natin pag-equipment. Mode. So, opo. So, meron po tayong mga 7 mode of daily activities. So, meaning katropang Kim, from Monday to Sunday, meron tayong sinusunod na mga activities na kailangan gawin natin every day. Halimbawa, Monday. Ano yung katropang Kim? Pag Monday, we have Troop Information and Education Day. Okay, yung mga natin, start tayo ng flag ceremony. Then, minsan nagkakaroon tayo ng EIR. Troop Information and
education. And yung PIES. Meron din tayong PIES na tinatawag, which means, First line information and cultural education. So kasama na din po dyan yung mga moral and spiritual programs, yung upliftment program, no? So yun po ang nagaganap kapag Monday. Kapag Tuesday naman po, meron po kaming tinatawag na Health and Wellness Day. So nagpo-focus po kami dyan sa mga physical fitness activities, Zumba-Zumba, no? Exercise, sports, and health monitoring to ensure personnel maintain required operational readiness standards. So yun po ang nagaganap kapag araw ng Tuesday. Kapag Wednesday, katropang game, Wednesday, meron naman tayong fire truck and equipment day. So, yan, dedicated to deep cleaning, maintenance, inspection, and inventory of firefighting apparatus. yes, So, yan. po, yung mga last year and station 2. And every Thursday naman, ma'am, So every Thursday, meron naman kaming or tayo ng Skills Enhancement Day. So ano ba ito na Skills Enhancement Day? So dito po, it concentrates on practical refresher training, rescue drills, ladder and hose operational drills, and specialized skills development. So last Thursday, ang ginawa nila is yung sa firefighting. So, Fire Week. Ano kayong may di ba? So, yun yung ginawa nila. Kumbaga, big, ano nila, Pagaling mo talaga ito. Ano yung skills enhancement? firefighting. Firefighting. Oo, yung ginawa nila last. Big video ko yung, katropang game. So, ginanap nila yung Isang Thursday, yan kaya ang magiging activity mo. So, it's up to you kung Wala ano yung pa. team ngayon. So, Okay. okay. Every Friday naman po, ano naman yun, katropang game? So, Friday naman, year-round fire safety awareness campaign. So, it focuses on community engagement, including house-to-house inspection, and fire safety lectures, fire truck visibility, page announcements, and pre-fire planning. Yan. So, nagiging abala no po yung ating mga inspectors, at the same time yung mga fire safety educators. So, lahat tayo. So, dito kasi sa station, tulong-tulong. Yun lang naman talaga yung, kumbaga, sikreto kapag para mapadali ang isang trabaho. Tulong-tulong lang. So, kumbaga, nagtatrabaho ka na, nagiging mas nag-enjoy ka pa sa ginagawa. So, yun po, every Friday po yun. So, kapag Saturday naman po, syempre, kung sa bahay, yung ginagawa natin kasi Monday to Friday, nasa station tayo, kapag Monday to Friday, nasa office, nasa work. So, ang ginagawa natin kapag Saturday na walang trabaho, doon tayo nagje-general cleaning. Siyempre, dito sa fire station, sa kanya-kanyang fire station, meron din po yan. So, yun po ang tinatawag na Clean and Green Day. So, reserve for station enhancement, general cleaning, sanitation, and maintaining the station premises and surroundings. So, kasama na po yan yung paglilinis ng buong station. Sa hapag naman, sa hapag. So, malaking tulong ang hapag sa isang station. Then, Sunday. Kapag Sunday naman po, family day. Family day na po. So, focuses on rotational rest, family time for off-duty personnel, and spiritual activities while maintaining minimum response crew staffing for emergency call-outs. So, yun po. So, yun po yung mga 7 mode of daily activities po namin na ginagawa. So, Monday to Sunday po yan. So, ano pa, katropang Kim, yung ibang update natin? So, anong naganap? Ayun mga naganap. Okay. So, last August 10, 2026. Okay? So, nag-conduct tayo ng fire and earthquake seminar and drill sa Pantao District Hospital. Okay? Galing nung... sila, ano yan? Sila Sir Installation
So nakakatuwa lang katulong kasi dun sa Pantaw kasi alam natin yung distance, di ba? Malayo. So big help sa mga oo, kasi may nagkaroon na sila ng sariling hospital. Located at Pantaw, Libon, Albay. Po. Then, noong August 14 naman po, 2026, aba, alam ko kung sino nag-join dito. Yung Juanas fans. So, ito kasi, ganito yon last, August 14 pa lang, nalala ko. Kasi, nagkaroon ng team building yung Barangay Zone 7 sa Fix Mixville Resort. Talin-talin, Iguan Pumay. So, in-invite tayo as Resort speaker. Opo. Sino kasama mo doon, katrobang team? si FO1 Tataro, Cyrus H Tataro. Okay, kasi wala siya ngayon. Si katrobang Sats. Yan, sila Tats. Okay, so yun po yung naganap na po. And then yun, nung last August 20 naman po, nagkaroon ng school shooting incident drill at Pantaw, Libon, Albay. So nakakalungkot kasi katropang Kim, di ba, sa mga balita, yung mga bata na involved, yung mga batang involved sa mga sa pamamarin. No po, so nakakalungkot na balita. So dito po sa Libon, sa Libon, Albay, nagkaroon po sila ng drill. Kumbaga, kung paano, kung ano ang dapat nilang gawin once na may mga incident na ganun. Now, sana naman, wag naman po mangyari. Now, if in case lang po, at least handa po sila. So, nagkaroon po ng drill po sa Pantaw, Libon, Albay last August 20, 2026. So, sana po, maging okay na ngayon, no? Wag na magkaroon na siguro, nakakalungkot. Kasi Tama na yun, kaya mga bata, makinig sa mga teacher, mga advice na pagkapunta tayo ng school. Bata kasi so, kailangan nila ng may proper guidance. At the same time, kapag yung may isang tao, sila dapat may ma-open upan kanila kung ano man yung nasa loob. Kasi ang mga kabataan po ngayon ay mahilig na magkimkim kung ano man yung nasa loob nila. Which is, hindi po yung maganda. So, bilang parents, siyempre tayo dapat nandyan, palagi natin kumustahin yung ating mga bata. malaking tulong din daw. Kinakamusta yun. Oo, from time to time. Kasi ang mga bata ngayon kakaiba na yun. Tapos, kung mga magulang kasi minsan, pinipressure yung mga anak nila. Pressure at the same time, siguro sa sobrang kabisihan ng mga magulang. Hindi naman po natin. So, yun po, mas maganda po na from time to time, na kumusta ka na? Okay ka lang ba? Ayun. May Mga problema feedback, ba? O yung mga I love you. Siyempre, yung parang ipafeel natin sa kanila na love Yeah, natin love. sila. Yeah. So, hindi sila nag-iisa. Okay, ang galing. tapos, Ayun sa ang ganda. So, yun po. Then, after nun, nagkaroon tayo, nag-celebrate ng BFP Region 5 celebrates 35th anniversary with honors and renewed commitment to service held at New Blossoms Legazpi City. So, ito yung dinaluhan ng ating syempre ni Sir, ng ating okay. So, nandun po sila last. And then, ayun. So, okay na po tayo sa ating mga ganap dito sa Libon Fire Station. So, punta naman tayo, katropang Kim, sa tips. Sa flood safety tips. So, dito tayo, focus. Oo, katropang Kim, kasi alam mo naman sa balita, ito nga, wala pa naman typhoon. Wala, pero grabe ng baka. Yun nga, continuous raining lang ng sa Metro Manila, po. grabe ang baha. Walang bagyo. Continuous lang yung pag-ulan, pero kawawa yung mga nagsasuffer, nakakaranas na po. Grabe yung baha. So, dahil doon, dahil lang yun sa kabagat di ba? So, maraming nag-suffer din sa naapektuhan. So, yun po,
So, naisipan namin ng katropang Kim. So, maiba naman tayo katropang Kim. No po. So, bibigyan po namin kayo ng flood safety, flood safety tips po. Parang flood control. Wag yun. Sorry. So, flood safety tips po tayo before, during, and after. Katropang Kim talaga. Seryoso po. Okay. Focus. Before katropang Kim, ano ba yung mga dapat gawin Okay. bago? Okay, so before, we have to stay informed on local news. Kaya dapat nakikinig tayo sa mga balita. Ano man yan, television, radio, or minsan sa Facebook, di ba ma'am? Social media. So, nai-informed tayo. So, tayo, sa community dapat, handa. Okay? Then, pangalawa mo. So, pangalawa, kasi minsan, katulad dito sa Libon, Albay, baga katropang Kim, no? Kumbaga, ito yung, sa buong Albay, ito yung tinatawag na catch basin. Dito No? lahat. So, once na continuous yung pag-ulan, walang bagyo, or ano, dito lahat ng tubig na pupunta. So, ito yung pinakaunang lugar na binabaha. Or kung hindi man pinakauna, dito pumupunta lahat ng baha. Kaya minsan, pag yung iba, okay na, wala nang baha dito sa Libon, may mga part din dito sa Libon na binabaha pa rin. Ako. So, kahit nga dun sa place namin, saan yun? Diyan, sa Kinali. Malapit lang sa Libon. So, dyan, pag umuulan na, hinahanda na namin yung sarili namin kasi from time to time, chinecheck namin yung river kung ano na yung status. No po. So, pangalawa, prepare an emergency bag with food, drugs, documents, flashlight, and pet items. So, yun po yung mga kailangan na i-prepare. Basic needs. Yun po yung mga kailangan i-prepare bago po magkaroon ng baha. Yun po. And then, syempre, pangatlo, alamin kung papaano mag-evacuate and kung saan yung safe alternative routes. No po. So, hindi pa dumarating yung baha or yung flood, dapat nag-uusap-usap na po. Dapat alam natin. Alam na kung saan, saan ba tayo pupunta. Saan yung mataas na lugar na hindi Yes. nakakabitin ng baha. Hindi yung kung kailan baha naman, tsaka pa lang mag-iisip kung saan. Oo. Minsan may nangyayari niyan, katropang Kim, halimbawa, may baha na, saka magpaparescue. Tatawag sa atin, di ba? Para i-rescue sila. Which is, kumbaga, tawag, danger. Delikado na sa part nyo, at the same time, delikado din po dun sa may re-respond or re-rescue sa inyo. So, make sure lang po, bago kung alam nyo naman po yung place nyo, bahain, kapag alam nyo na po magbabaha na, so, much better kung mag-evacuate na. No po. So, kami, alam na namin kung halimbawa magbabaha, lumilikas na kami. So, yun, ang kailangan kong tandaan. No po. Then, yun nga, yung sinasabi natin. So, umalis na tayo bago pa Pero make sure lang na nakaprepare yung mga gamit natin na naitaas na natin, nailagay na natin sa mga Mahalagang gamit. yes, yung mga documents. No po. And then, in flood-prone areas, keep useful items at home, sandbags, ladder, and boat. Ayun. O, sa place na, siguro, katropang Kim, sa place na hindi bahain, no? O, din mo. So, binabaha sa cellphone. Okay. Pero dun sa bahay nyo, Hindi naman. etong sandbags palaging present po sa bahay pag may baha. Effective ba? Oo, malaking tulong to. Okay. So, yun po yung mga dapat. Kasi ginagawa rin tayo. Kasi yes. ginagawa natin yan dito sa station. Sandbags. So, malaking tulong. kasi sa namin kasi siya. Oo. Kasi napasok tayo ng tubig. Kaya minsan, natin, mga ina-advise tayo, maglagay na.
Sandbags. Dun sa amin, yung sandbags, pag may baha, sa baba. Pag may bagyo naman, sa taas, nilalagay namin sa puno yung sandbags. Para, yung, yung zero, di ba, hindi lipat. Yung sandbags ka dyan. So, yun, so, yun po. So, yun po yung mga dapat gawin bago magkaroon ng baha. So, ano naman katropang team ang gagawin natin during the flood? Siyempre, dapat siguraduhin natin naka-disconnect yung electricity and Ayun. off, di ba? Siyempre. Dahil, Mahirap na kapag baka kuryente na po. So, don't walk or drive in flood water. uy, may nakita ko ma'am, sa sasakyan ma'am. Talagang, Ay, yung saan? Hindi sir, nakita ko din yun. ano yung ma'am, nakita mo yun? Nakita ko yun. Oo, dumiretso. Pero magaling din eh. Tayo din. Pero, much better po, para naman po sa ating safety, huwag na lang. Ano po? Huwag na lang. Don't walk or drive in flood water. So, hayaan muna natin na humupa. So, mahirap na. Yun, at least swerte. Swerte niya na nakaano na po. So, Tsaka minsan ma'am, yung baga, naglalakad ka sa baka. Minsan, pag may sugat. mga bacteria. Pwede pa yun makakause ng ano. So, yun po. And the third one, Get to a higher ground. Dapat tayo sa mataas. So, kapag alam na natin na mabilis yung pagtaas ng baha, so make sure, likas na agad, lalo na kung may mga kasama ka sa inyong tahanan, ng mga bata, senior citizen, kung may mga matatanda. So, dapat po palaging always safety first, no po? Oo. Yun. Then, we have follow evacuation orders. Yan sa mga balita. Tsaka minsan ma'am, sa mga lugar nagsasabi naman talaga na dikas na po tayo. So makinig na po tayo. Huwag na po natin hintayin na tumas pa yung bahay. Kasi yung iba ma'am, minsan, ay wala na na. Wala man. Kaysa, natatakot silang iwanan yung bahay, Gamit, yung mga gamit. So, much better po. Siguro sa mga kada barangay, no? Sabagay, ginagawa naman kada barangay. Ano tawag doon yung parang umiikot sila, nagro-ronda. Yan, Nagro-ronda, informing the community na kailangan ng lumikas. Ano po? And then, the last one, free cattle and lead animals to a safer place. Ayun. Yung may mga events. Siyempre naman. Diba? Kawawa na. So, yun po. Yun po yung mga dapat nating gawin during the flood. No? So, ito naman. Nangyari na yung baha. Humupa na. So, ano naman yung mga dapat nating gawin after the flood? Dito na. Okay, so after flood, sabi, don't touch power line. Bakit yan? So, dapat, Oo, wag muna. So, make sure na muna. Kasi, syempre, yung mga yan is nabasa. No, so, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa'yo. tama. Oo. So, wag na muna pong mahawak or magsasaksak sa kung ano pa man ang hayaan na muna. Oo. And then, ito pa, katropang Kim, don't go home or to disaster areas until it is declared safe. So, sa mga kada barangay, sa municipality, nagsasabi naman po yan na, lalo na yung mga nag-evacuate. Sige na, pwede na kayo bumalik sa kanya-kanyang bahay kasi safe na. At maglinis na. Ayun. Yun yung pinakamalungkot na kagagawas na. Bakit malungkot na? Tingnan mo. Aftermath. Ayun, aftermath talaga yung pinakamahirap. Meron tayong mga Pilipino kasi, mga sabi-maris. Nakakatuwa din, katropang Kim, yung pagiging Pinoy natin. Di ba? Tingnan mo. Kasi, makikita mo kahit nabahaan na. Pero yung enjoyment o yung saya, no, yung saya, parang nasanay na tayo na ganito na ganito. Pero, kahit ganun, andun pa rin yung saya kahit
uuwi tayo ng maraming mud or maraming ano sa bahay natin. Oo, kasi nagtutulong-tulong, di ba? Kami, sanay niyo din. Sanay din. Okay, so, communicate to your family that you are safe. So, ito po yung pinaka-importante. No po? So, may mga pamilya tayo na nasa ibang lugar na nag-aalala, katulad sa amin, pag halimbawa, si ate nasa Laguna, kami nasa Bicol. From time to time, alam kasi nila, nagkukumustahan. So, once na nakakonect na sa internet na pwede na magkaroon ng communication sa kanila, automatic sinasabihan na, wag na mag-alala kasi kami po ay safe. At least, yung mga kapamilya natin ay hindi na masyadong nag-aalala. So po. Then the last one, Katropang Kim. Yan. So, when back home, clean and disinfect surfaces and items. So, yan na yung nag-disinfect tayo. Linis na tayo. Linis bahay para naman sa panibagong umaga. Bagong pag-asa. So, yun po yung yung mga flood safety tips po before, during, and after the flood. No po. So, ano pa, Katropang Kim? Meron pa? Trivia naman tayo, Katropang Kim. Marami akong hinanda Katropang Kim na trivia. So, tapos na tayo sa tips. Okay, trivia naman tayo. Yeah. Did you know? Did you know? Ako hindi ko pa. Aray ko. Kakatuwa lang. So, ano niyo po ba ang first fire protection agency in the Philippines was established in Manila by the Americans in 1901 and was known as Manila Fire Department. Ito po yung pinakauna, ano tawag yun? First. Kauna-unahang fire department po, ang Manila Fire Department, which eventually became the model of all fire department established later throughout the country. 1901. Kalain mo yun na Katropang Kim, hindi pa tayo nito pinapunan. Diba? So, ito po yung first fire protection agency in the Philippines. Okay? So, yan po. Commercial muna po tayo, mga katropa. Ano po, kami po ay magbabalik sa after the break. Paalaala mula sa grupo ng Parents Against Vape. Ang vapes o electronic cigarettes katulad ng sigarilyo ay masama sa ating kalusugan. Huwag tayo magpapadala sa magandang itsura at mabangong usok ng gadget na ito. Sa likod ng mabangong usok at masasarap na flavors ng vapes ay ang panganib at malubhang pagkakasakit sa mga gagamit nito. Katulad rin ng mga sakit na makukuha sa paninigarilyo gaya ng emphysema at cancer. Ang vape ay toxic at masama sa kalusugan. Protektahan ang ating kalusugan. Umiwas tayo sa mga bisyo tulad ng sigarilyo at vapes. Suportahan natin ang isang smoke-free at vape-free na kapaligiran. Sa muli, ang paalaala na ito ay mula sa grupo ng Parents Against Vape. Daragoy na Home Depot, filling homes, fulfilling lives. Hey! Whoa! Hey, hey, whoa! Hey, hey! Come on, everybody! Daraga Home Depot, the home of quality and affordable appliances, gadgets and furniture. Kung kalidad ang hanap mo, tara na pumunta rito. Presyong abot kaya siguradong panalo. Refrigerators at washing machine, rice cooker, TV, lahat ay complete. Water dispenser, electric fan, amplifier, set at speakers na world class. Lahat ng kailangan mo sa bahay, dito mo na matagpuan. Kalidad at magandang serbisyo, kasama sa bawat tahanan. Deraga Home Depot, the home of quality and affordable appliances, gadgets and furniture. Lahat ng pangarap mo'y narito, cash o installment, COD pa. Shopping mo'y mas pinadali pa.
magaling i-finance para sa future. Lahat ng kailangan mo'y nasa amin na kalidad at tibay na mapagkakatiwalaan. Daraga Home Depot ang tamang destinasyon. Kimantong Maroroy, Anislag, Kamalig, Ginobatan, San Manito, Santo Domingo. At sa Sorsogon, naroon din kami. Kumagkad, Consol at Pilar, malapit sa iyo lagi. Daraka Home Depot. Filling homes, fulfilling lives. Thank you, sir. Thank you, sir. And we're back po at Libon Fire Station, ONP on air. So, yun po na. Katropang Kim, bago ang lahat, bago tayo magpaalam, batiin muna natin or syempre, introduce natin yung ating mga kasamahan. Sa mga personnel dito po sa Libon Fire Station. Simulan po natin kay ayan. Syempre po, ang aming acting municipal fire marshal, Fire Inspector Edwin R. Castillo, and ang aming Deputy Municipal Fire Marshal, SFO4 Alan S. Sacusan, at syempre, siya din ang ating Chief Admin. No po. Then, yours truly, SFO1 Eleanor R. Cebuche, ang inyong ang collecting agent, at the same time, Chief PIS ng Libon Fire Station. Then, FO2 Christine P. Kapangpangan, ang aming Chief Benefits, Moral Welfare Section, at ang aming SDO, Budget and Finance, FSI Clerk. So, yun si Tin. Yan si Tin, nasa kanya na ang lahat. Sobrang sipag nito. Okay, Katropang Kim. Next. Sa operations section naman. So, sa shift A, kasama ko, yan, sa shift A. So, kasama natin dyan, si SFO2 Elmer O. Olidana. Hi, sir! Ang aming chief ay ang you. Then, fire on FAI. On Fire case. Arson Investigator on case. And commander shift A. Siya ang inyong commander-in-chief sa sa shift. Okay. And syempre, Yan, syempre, nandito din si FO3, Ryan B.I.B. Present, I sir. Hindi ba updated? Then, kasama din natin si Sir Alex. FO2 Alex S. Llamazares. Okay? Then, si FO1, Cyrus H. Tataro, kaso wala siya, nakagilid. Hey, sir! Chief EMS yan. Ayun, nakakami. Sir Tat. Hi, Sir Tat. Pasok ka na. Okay, nandito din kasama natin si FO1, John Paul M. Liandilar. And syempre ang aking mate, si FO1, Kit R. Nandesa. Then yours truly, ako, si FO1, Brilliant. And si Parsha pala. Ayan, kasama din natin si FO Fernando P. Parsha Jr. Ayan. So, sila yung mga kasamahan mo sa shift A. No po. So, sa shift B naman, hello kay Sir Sanglay, SFO3 Ronald Jose D. Sanglay, ang Chief Operation ng Libon Fire Station. At the same time po, siya ang Commander Shift ng Shift B. No po. Then, hi to FO3 Alvin M. Balmaceda, FO2 Jerome D. Contante. Yan si FO2, Sir Arjun, kaka-birthday pa lang. Belated happy birthday, Belated happy birthday ka naman. Okay, si FO2 Arjun Tempura. Happy birthday, FO2 Aljon M. Ura. Then, FO1 Angelina F. Yet. FO1 Jean Paulo R. Flores. FO1 Raymond R. Capin. And SFO1 Michael O. Vitaliso. So, yan po ang mga personnel na bumubuo po ng Libon Fire Station. Na po. So, in case of emergency, Katropang Kim, ano pa? Ano yung mga syempre, paalala natin, in case of emergency, tumawag lang po sa aming numero. Okay, pakitandaan po ng mga ating na Libon. Oo, nasa screen naman po eh. So, yan po. Libon Fire Station. So, sasabihin ko
Okay, so ito po ang aming numero. 0909-766-2417 or 0917-116-8423. So yan po ang aming hotline. So, bago tayo magtapos, katropang team, gusto lang natin batiin ang ating pamilya, syempre. Hi! Sa aming mga pamilya na mahal na mahal na. Mula sa Pinas. So, yun po. Sa muli, ako po ang inyong katropang Ellie. At ako naman si Katropang Kim. Nag-iiwan na sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Hanggang sa muli po. Paalam! Kiwanis Club of Legazpi City presents Watch Your Health 2026 in partnership with the City Government of Legazpi, a health consciousness project of Kiwanis Club of Legazpi for only 1,000 pesos inclusion, FBS, BUA, BUN creatinine, cholesterol, triglycerides, HDL, LDL, SGOT, SGPT, urinalysis, CBC, ECG with reading. Venue, Ibalong Centrum for Recreation, ICR, Legazpi City. Time, 5 a.m. to 10 a.m. Extraction dates, July 26th, 2026, August 2nd, 9th, 16th and 23rd, 2026. Consultation dates, August 2nd, 9th, 16th, 23rd and 30th, 2026. With free consultations on site. Medical checkup, surgical checkup. Contact us, Tim De Villa Jr. 092285551820. Marlon Angelis 0916-256-7600. Acknowledgement Mayor Hisham Ismail and to the City Government of Legazpi for venue accommodation, Dr. Jab Bataga, and volunteer doctors from Bicol Regional Hospital and Medical Centre, Dr. Francis Gomez and City Health Office. Sponsors: Cotton City, Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic, TY Accounting Office, Bicol Memorial Park, Davies Paint Reinvented, Rabvax Animal Bite Treatment Centre and Medical Clinic, KGM Pharma Medical Corp, Mercantile Insurance, Veterans Bank, China Bank Savings, a subsidiary of China Banking Corporation, JBDC, J. Honson Builders and Development Corporation, Kim Shome, Engineering Consultancy Service, Jerry's, Roasted and Fried Chicken, Nelstar and Adam Fitness Gym, Rapid Global Medical Diagnostics Incorporated, Best Oil, Romancelli Residences, SRB San Roque Resta Bar, New Blossoms Catering Services Inc., Base Autocare at General Services, Gamit Pangkasa Presyong Pangmasa, Alejandro Broadcasting Network ABN, Alpha Insurance Services, CTPL and comprehensive for trucks, cars, tricycle and motorcycle, helping to improve the health of the world one community at a time.